na abong ibinubuga ng bulkan. Nasa pinakamataas na antas ngayon ang alert level ng bulkan. Huling sumabog ang Mount Merapi noong 1994 na ikinasawi ng 60 tao. Buffalo naligaw sa swimming pool ng isang bahay sa Amerika. Abot-abot po ang panic ng mga may-ari ng bahay nang makitang nasa swimming pool ang buffalo. Gamit ang lubid, hinila ang buffalo sa mababaw na bahagi ng pool. Nang makaalis ng pool, agad naman itong tumakbo papalayo. Octopus na nakahula kung sino ang mananalo sa 2010 World Cup, namatay na. Pumanaw si Paul the Octopus sa edad na mahigit 2.5 taon. Namatay si Paul sa kanyang aquarium sa isang Sea Life Center sa Germany. Nagtungo roon ang mga fans na nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Bago pumanaw, nahulaan pa ni Paul na magwawagi ang Spain sa 2010 World Cup. Aktwal na pagkama ng isang tornado sa Texas sa Amerika nakuna ng video. Sa close-up ng amateur video na ito, makikita ang malakas na hangin na umiikot habang binawasak nito ang lahat ng nadaraanan nitong istruktura. Kitang-kita rin ang mga debris na mistulang papel lang kung tangayin ng ipo-ipo. At sa malayuan, mas makikita ang katawan nito. Kabilang sa mga winasak ng buhawi ang isang paaralan, 5 bahay at ilang sasakyan. Nakuna nito ng isang residente habang siya'y nagmamaneho. Pagsapit ng undas lang madalas na bibisita ng mga Pilipino ang puntod ng kanilang yumao sa sementeryo. Pero lingid po sa kaalaman ng karamihan, meron tayong mga kababayan na ginawang tahanan ang himlayan dahil wala silang matirahan. Alamin ang kanilang kwento sa Unang Balita Special Report. Mga puntod at musileo ang huling hantungan ng mga namayapa. Ngunit sa ilang sementeryo sa bansa, ang mga buhay pilit nagsusumiksik sa himlayan ng mga patay. Si Aling Lydia, isa lamang sa mga naninirahan sa loob ng sementeryo at ang kanyang tahanan dito sa Navotas Cemetery, sa ibabaw mismo ng nicho matatagpuan. Noong 1972, lumipat kami rito sa Bagong Silang. Hindi naman kami natatakot eh. Wala, ganun lang eh. Natatakot pa nga kami sa mga taong buhay eh. Siyempre sanayan lang yan eh. Pagkabago ka, matatakot ka. Pero pagkasanay ka na, hindi na. Ang mga gaya ni Aling Lydia, pikit matang tinitiis ang paninirahan sa lugar na kinatatakutan ng iba. Di alintana ang mga naaagnas na bangkay sa paligid at nagkalat na basura na dala ay sakit. Ayon sa Urban Development and Housing Act, responsibilidad ng pamahalaan na bigyan ng maayos na matitirhan ng mga urban poor o mga mamamayan sa lungsod na nakapagtayo ng iligal na istruktura bago ang taong 1992. Lahat naman ng mga informal settlers namin ay ginagawa namin ng paraan. No? Gusto namin sila mabigyan ng dissenting buhay at syempre pamamahay. So lahat naman yon ay ginagawa ng ating lokal na pamahalaan at hinihingi na namin ng tulong sa mga national agencies like HUD-C, sa NHA. Kaya naman ang 300 pamilyang matatagpuan sa loob ng Navotas Public Cemetery. Plano daw ngayong i-relocate ng lokal na pamahalaan. Kasabay nito ay pinagbabawal naman ang pagtatayo ng mga bagong istruktura sa loob ng sementeryo. Para sa Unang Balita, Bernadette Reyes reporting. Amazing Balita! Labanan ng combat robots, tampok sa isang tournament sa San Francisco, California. Yan po ang tinatawag na Combots Cup. Kanya-kanyang dala ang mga may hilig sa robot na mga pambato nilang remote-controlled robots. Homemade po ang mga robot na ito, kaya naman iba-iba rin ang kakayahan at sandata. At para masiguro ang kaligtasan ng mga nanonood, may harang na bakod at bulletproof glass ang pinaglalabanan ng mga robot. Natatapos ang laban kapag hindi na kaya pang gumalaw ng isa sa mga naglalabang robot. Oras na para sa unang chika. Darito na si Luan D. Luan. Thanks, Egan. Returning to the theater scene is the award-winning play and movie Driving Miss Daisy. At sa unang araw nito sa New York, todo suporta ang ilang bigating celebrity. Kabilang na dyan sina Hugh Jackman at Glenn Close na excited para sa pagtatanghal. Kasama naman sa cast ng 2010 version ng play sina Vanessa Redgrave at James Earl Jones. Kwento ito ng isang elderly white Jewish na mapapaibig ng kanyang African-American driver. Taong 1987 nang una itong maisadula.
na Back to the Future nagsama-sama sa New York para ipagdiwang ang 25th anniversary nito. Present syempre sina Michael J. Fox na gumanap na Marty McFly at si Christopher Lloyd being Dr. Emmett Brown or simply Doc. Maging ang sikat na DeLorean time travel car ay nagdala kay Marty 30 years behind ay tampok din sa reunion. Kwento ito ng teenage protagonist na nanganib na mabura sa mundo matapos ma-inlove sa kanya ang kanyang nooy single na ina. Yeah, it's really gratifying. It's satisfying. It was a lot of work. I was in good hands with Bob, and he knew what he wanted. He had a vision, and he just made me a part of it, and I'm forever grateful. Every day. So many times they come up and say that they have a child of their own who's 6, 7, 8 years old, who's seen it for the first time and is wild about it, watches it over and over and over again, along with their parents. So it's special. More chika to be served hot and fresh sa aking pagbabalik. Samantala, balik tayo kay Igan. Pakibalitan tayo sa latest sa lagay ng trapiko mula naman kay Laban Juver. Love. Maraming salamat, Igan. Nako, makulimlim ang panahon, pero makulimlim kaya ang future ng ating mga motorista kung sakasakaling sila po ay lalabas na ng kanilang mga tahanan at pati rin po sa ating mga commuter. Eto na po mga kapuso, unahin na po muna natin itong kahabaan ng Commonwealth Avenue, magkabilang lane. Makikita niyo po sa inyong mga monitor, ang maayos naman po at tuloy-tuloy yung pong nasa kanan ay patungo po yan ng Quezon City Circle at yung nasa kaliwang bahaging lane naman ay patungo po syempre ng Fairview area. Nakikita din po ng napakaluwag na daloy ng trapiko. Mula po dito sa Commonwealth Avenue, tunguhin natin ang EDSA Kamuning via GMA Traffic System. May kita ho natin ng magkabilang lane nasa kaliwang patungo ng norte na tuloy-tuloy lamang. Pero ang kanang bahaging lane, napakabigat na po mga kapuso. Ibabang man o ilalim po ng Kamuning flyover ay talaga namang nahihirapan na. Dire-diretso na po yan hanggang makarating kayo ng EDSA Cubao. Ang isa pa pong kakalsadahan ay General Santos Avenue, Bikutan. Ito naman po ang dali ng trapiko dyan. Nakikita ho natin ng konting pagbagal lamang ng kaliwang bahaging lane patungo po ng Doña Soledad. Ang kanang bahagi naman po patungo ng C6 Road ay maayos-ayos at tuloy-tuloy. Ayan, may coding tayo ngayong araw. Mga plakahong nagtatapos sa numbers 5 and 6. At syempre para sa ating mga taxi drivers, mga operators at mga mananakay na rin, dito na po, isinulong muli sa Senado ang Bill number 2491 o ang panukalang batas kung saan kinakailangan ng mga taxi driver na magbigay ng wastong sukli sa kanilang mga pasahero. Kung mapapatupad ang batas na ito, ang pasahero ay kinakailangan mag-file ng reklamo sa DOTC or Department of Transportation and Communication nang hindi higit sa 5 araw matapos ang paglabag. Ang mga multa ho sa first offense ay 1,000 pesos, second offense ay 2,000, ang third offense ay 5,000 at 1 to 6 months na suspension sa pagmamaneho ng public utility vehicle. Ano mang pong susunod na paglabag na ng driver ay paparusahan ng pagkasuspende sa loob ng 1 hanggang 2 taon. At para naman po sa operator, ang pagkasuspende naman ng kanyang lisensya. At yan po muna ang pinakahuling update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Laban Juver! Smile mo dyan and everything! Go, 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 Igan! Salamat. At ang hirit namin mamaya, isang magsasaka kritikal ang lagay matapos pagbabarilin sa Pana, Ilocos Norte. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa pampang ng Manila Bay. At narito na po sina Suzy at Pia. Maraming salamat, Igan. At sa Lunes, bibisita na naman tayo sa mga ating mga yumaong mahal sa buhay. At ang ilan sa atin matagal na mananatili sa mga sementeryo at yung iba nag-overnight pa. Oo nga, pangurningan. Oh yes, ang tanong, naihanda nyo na ba ang lahat ng mga dadalhin nyo? Well, kung hindi pa at mamimili pa lang kayo, eto ang tip namin sa Divisoria kayo bumili ng mga gagamitin nyo sa Ondas. Dahil syempre, bukod sa mura pa, marami pa kayong pagpipilian. Eto at ipapakita sa atin yan ni Susan Enriquez.